Bukod sa mabilis na pag-aproba ng ilang pangunahing panukala sa Kamara, patuloy din ang pagtutok ng lehislatura at ehekutibo sa mga batas na may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Nananatiling malinaw ang direksyon ng Kongreso sa pagtupad sa kanilang mga prioridad. Si Earl Tobias sa detalye. 8 sa mga Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC priority measures ang pumasa na sa committee level sa Kamara. Pagtitiyak ng liderato, tuloy-tuloy ang pag-usad ng mga ito hanggang sa maisalang sa plenaryo para sa pangalawa at pangatlong pagbasa. Kabilang sa mga lumusot na sa committee level, ang panukalang pagbuo ng Independent People's Commission, Presidential Merit Scholarship Program, pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, pag-amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act, at pag-amyenda rin sa Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises. Kasama rin ang panukalang magre-reset ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, modernisasyon ng Bureau of Immigration at ang National Land Use Act. Pagtitiyak ni House Majority Leader Sandro Marcos, babantayan nila ang disiplinado at maayos na pagtalakay sa mga panukala. Sa ngayon, 12 na sa kabuuang 52 LEDAC priority bills ng administrasyon ang pumasa na sa huling pagbasa ng Kamara. Isa rin anya sa focus ng ehekutibo ang pagpasa ng panukala kaugnay ng BARM elections dahil sa importansya nito sa patuloy na pag-unlad at matatag na pamamahala sa rehiyon. Ayon kay Chairperson Zia Alonto Adyong, co-author ng panukala, ang pagbibigay prioridad sa pagpapatuloy ng Bangsamoro election sa susunod na taon ay mahalaga bilang pagbibigay ng integridad sa demokratikong transition sa rehiyon. Samantala, patuloy namang lumalaki ang suporta sa panukalang pag-abolish ng travel tax na inihain ni Majority Leader Marcos, na kabilang din sa mga LEDAC measures. Sabi ni House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, nasa 22 bilyong piso pa ang pwedeng kitain ng bansa sakaling matanggal na ang buwis sa pagbiyahe. Hindi hamak na mas malaki anya yan kumpara sa nakokolekta ng bansa mula sa travel tax. Alinsunod sa direktiba ni House Speaker Faustino Bogie III, muling iginiit ni Representative Marcos na mananatiling prioridad ng ehekutibo at lehislatura ang edukasyon, kalusugan, pagpapamura ng mga bilihin at mas maayos na serbisyong publiko. Bukod dito, magkakaroon ng magkasunod na public consultations ang Kamara ngayong linggo para sa panukalang Anti-Political Dynasty Bill sa mga universidad sa Cebu at Cagayan de Oro. Bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng Kamara sa mga panukalang ipinauuna rin ng Pangulo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias, Congress News.